Grabe mga kababayan. Wala talagang kabusugan itong mga kawatan sa gobyerno mga kababayan. Lalong-lalo na ito si Romualdez. Dahil ayon mismo kay VP Sara Duterte mga kababayan, aside doon sa heavy luggage mga kababayan, mga basura, mga male-maletang bag mga kababayan na may laman ng pera, ay mayroon pa daw ibang kickback ito si Romualdez. Ang animal. Kumikita rin daw ito mga kababayan dito sa illegal gambling. Mayroon din daw kickback ang animal na tambalos-los mga kababayan. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Grabe. Yan mismo mga kababayan ang sinabi ni VP Sara Duterte. At marami daw ang nakakaalam nito. Pero ang bangag na singagba mga kababayan, pikit-balikat lang dahil pinsan. Panoorin niyo po ha. Your comment on the resignation of Mayor Magalong from ICC? Ayaw mag-comment. No comment. Sir, no comment. No comment. No comment. Yung modus sa di mo yung pangingikbak sa flood control? Hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa ayan, hindi lang sa flood control ang sa kickback. illegal gambling. Ha? Pati sa illegal gambling? Grabe. Grabe. Anong gambling na yan? Pogo? Paano sa legal? Baka mayroon din. Tumatanggap sila. Tumatanggap? Si Martin Romualdez. Grabe So, nitong hindi lang siya na to. sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero Grabe ka greedy mga kababayan Sinagad talaga mga kababayan ang pagiging magnanakaw. Hindi kayo nakokontento? Bilyones ang nakuha nyo sa gobyerno at pati dyan sa mga kababayan, illegal gambling. Baka kasali din sa illegal drugs. Ay, naku Lord. marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Grabe sindikato. Parang mafia mga kababayan na. Ma'am, may we know po yung source ng information na yun that they are receiving. Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong Mga puting ahas ni VP yes. Sara. Manda kayo kapag si VP Inday na marami siyang alam mga kababayan, siguradong tutugisin itong mga tambalustos na to. ayaw lumabas ng mga tao Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Mga sindikato, aabot hanggang kay bangag mga kababayan. Yan nga ang sinasabi ng mga analysts Kaya daw parang nilalaro na lang ngayon mga kababayan yung investigasyon. Dahil lahat ng daan mga kababayan, all roads lead to BBM. Papunta lahat kay bangag. Taba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the office of Congressman Romualdez po yan? Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Alam na dis mga kababayan, yung mga quadcom. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter. Third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our Hindi na institutions stable. are clearly abused. They are used for personal gain. Personal gains? They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. And there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng nakawan talaga, tigilan. Magkano na kayo nanakaw nila mga kababayan? Sariling interest kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong legal and illegal all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we run on the platform of unity and continuity.
Walang Ang continuity. expectation noon is Wala. that there will be continuity on the projects like the build projects of Wala na, bangag na mga kababayan. the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Last question. Ma'am, sa hangin ng mga serve. Itsura ni Sara. Hindi serve as an instrument lang sina Congressman Romualdez. Hanggang ano pa ako dito, hanggang alauna pa ako dito, JC. Ay, sir. Hindi serve as an instrument sina Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos. Example na lang noong budget. Example na lang ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Inalaw nila mga kababayan ang nakawan. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sundalo na yung mga nagkukwento na ba sa inyo na mababa ang moral nila? Hindi ko alam. Hindi ako Kawawa, no? Mga makapagsalita sa sundalo, moral mga ng kababayan. Sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Isa daw doon sa allegedly na pumasok. Trillanes? Merong mga sinabi na gano'n. Si Trillanes ang nag-welfare check ng PRRD. Mayroon dong sinabi na gano'n. Pero hindi ko siya ma-confirm. Kasi Or deny. hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko Grabe, na no? lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. Oh. So, bago nun, Baka si hindi namin Trililing, mga alam kababayan, yun ang nag-welfare na check? information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto. Diyos ko, Nakuha Lord. namin yon sa hospital personnel. Bakit hindi yan sinasabi sa ICC, mga kababayan? Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Something is fishy. Something is fishy. Hindi kami sinabihan kami na family members, hindi kami sinabihan na may insidente na ganun. Nakuha lang namin yon. Mabuti na lang yung ospital, mga kababayan, Mayroon siguro mga Pilipino doon sa ospital na hindi nakatiis, mga kababayan. Sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldico kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So, Lalo na yung sa Tambaluslos. Hospital personnel nagsabi. Bawal yan! Yan siguro ang iniyak-iyak ni Conte, mga kababayan. Sige, hanapin nyo yung nag-feed, mga kababayan, ng information sa kanila. Pero kung si Sara, mga kababayan, pwede niyang i-disclose yan dahil kapamilya siya Ang pwedeng magkaso dyan, mga kababayan, is yung person mismo, si PRRD. Alangan naman kasuhan niya si VP Sara. Nakita siyang Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon. Hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi parang ang sabi ko sa lawyer na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa lawyer, hindi ang dapat lawyer na lang ang siguro magre-relay. bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila. Sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Welfare check na naman. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng Hindi ICC talaga kaya. na i-secure Si PRRD. ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na
ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nagkidnap sa kanya dito Tapos, sa Pilipinas. Tapos siya ang dinala bibisita? Such Hague. an idiotness. Any particular reason bakit po siya nawala ng malay? Any particular illness that led to that? Hindi ko alam, Nabagok, ma'am. Hindi siguro ko kasi nakuha ulo. talaga yung report, ma'am. Nakuha lang namin siya sa hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But it was Sinitiskan. po, for example, by the former president, na nangyari na yung incident na yun as reported by the hospital personnel. Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na Maraming na beses. nawala ng malay. Disgrasya. May ganyan. Natumba. Oo nga, no. Di ba last time, mga kababayan, sinugod siya ni Bongo sa ospital? This term. And Oh. isn't it alarming or Yes, Alarming, it's very alarming. natural. That is why I Alarm released a clock yan. statement stating that clearly Hindi kayang the bantayan. ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, Dating presidente yan, mga kababayan, eh. yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial. Maraming nagsasabi, mga kababayan, nag-iinarte lang daw. Antayin nyo, maging 80 kayo. In the first place, kung aabot kayo ng 80, yung mga nagmamaliit, mga kababayan, na, nag-iinarte lang yan. Yung mga nagsabi niyan, mga kababayan, ewan na natin kung aabot ba ng 70. Yung 80 years old, mga kababayan, kailangan na talaga yan ng gabay. Date without a date for confirmation of charges. It's just plain cruel. Mayroong mga malulusog, mga kababayan, pero malulusog sila. Si Tatay Digong maraming sakit. Diba? Mm. Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain Torture. siya ng, para ba siyang kinulong ng hindi siya Di na-convict. bongbong. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give the or they should allow the interim release of former President Duterte. Anyway, wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. And wala naman siyang balak bumalik as mayor ng Davao City. Wala na pala. Because sinasabi nga niya, wala naman ako doon. And that would be an injustice to the Davaoenos na meron silang mayor na wala doon. So, wala nang legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung interim release? to ask lang, nagkaroon ng rumor kung dun sa malawakang protesta 2 weeks ago. Meron mo bang nakipag-usap sa inyo for a possible change in leadership? Wala, ma'am. Wala. Wag nyo na isali si Sara sa kudita dahil sasabihin naman atat na atat si Sara. No, kung atat si Sara, mga kababayan, siya na lang at tumakbong presidente Sa dati. akin. Baka sila lang gusto maging maging president. So sa kanila na yan, ma'am. Kahit mawala si BBM, mga kababayan, may chance pa na hindi yan tanggapin ni Sara. Ma'am, just to be clear, yung Grabe nung ganyan si JC. Ma'am, yung last incident Sino yan, si JC? na sinabi nyo regarding the health of the former president, alin ho ba yun? Nauna ba yun na nangyari before the welfare check or the welfare check muna bago nangyari the last incident? Wala kasi sa akin ang timeline ngayon, sir. Wala sa akin ang timeline. So, hindi ko alam kung ano yung nauna. Yung welfare check o yung he was found unconscious on the floor or Unconscious on the floor. Wala sa akin yung timeline, sir. Ma'am, may choice kayo na sa mga countries na po pwedeng mag-host sa kanya sa interim release. Will it be sa Europe or Asia? Ano bang preferred ng country? Kung ako, Davao City talaga. Davao City, Philippines. Kahit house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na
ilibing sa ilalim ng bunker yan, yung house arrest niya, walang problema sa amin, gagawin Basta namin sa yan. Davao. In fact, I think mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because we can encourage him to cooperate sa mangyayari na trial kung meron man or mangyayari na hearings kung meron man. And you know, mahalaga sa amin yung word of honor namin, no, sa pamilya. So kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umattend siya, papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya. HOR, you went there alone. Pero dito may kasama mo kayong team. Are you expecting more questions? Actually, yan yung discussion namin kanina because we were in a meeting. Ano yung pinalutang ni Conte, mga kababayan, na parang sa ano daw? Doon lang din sa Netherlands. The Office of the Vice President was in a Zoom meeting and then wala kaming sagot, ma'am. Walang sagot. Hindi ko alam kung bakit mag-isa ako doon sa House of Representatives and then suddenly nandito sila, sumama sila dito. Pero madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House of Representatives dahil sa mga nangyari noong nakaraang taon. Likely baka yun yung rason bakit ayaw nila ako samahan doon sa HOR. What can you say, VP? Smooth sailing po yung budget niyo dito. Si Senator Bongo sabi gusto pa niyang ibigay yung part ng budget niya sa opisina niya sa inyo. Well, ganun din naman sa House of Representatives. Mabilis lang naman. Mainly because napakaliit kasi nung budget. Tapos, ang karamihan doon are for projects na ginagawa na namin noon pa. Continuation na lang. So, wala siyang bago na project. Walang bago. Wala? Ito na po kayo sa current present budget niyo or are you requesting ng Especially sa social services, ma'am. Mas madaming matutulungan pag mas malaki yung budget, pero I decided not to submit a Wag na, bigger para hindi budget na maging because alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung magsasubmit kami ng mas malaking budget, tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP ngayon, which is about 900 million. So hindi na kami nag-submit. About the welfare check done to your father, ma'am. Ano na pong update po doon? Yung welfare check na yon, usually kasi pag pumupunta yung officials from the Philippine Embassy in the Netherlands, nagsasabi sila at alam namin or alam ng defense team ng mga abogado na pupunta sila. Pero for this one or two, hindi ko pa masigurado kung 2 beses o 1 beses, pero sigurado ako, hindi ko pa masigurado kung 2 beses, pero sigurado ko na merong 1 beses na pumunta sila na hindi sila nagsabi sa Hindi nagsabi. pamilya man na nandoon sa Hague o sa defense team. Nalaman ko na lang siya noong merong report na binigay sa Office of the President. Is there offense taken on your part? No? Yes, ma'am. Oo. Kasi hindi naman sila nag-welfare check eh. Simula nung dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang, dahil mayroon ng mga kababayan, plano na interim release. Doon for specific reasons, hindi dahil sa welfare check. So, noong nag-file ang abogado ng indefinite adjournment, noong proceedings, suddenly meron ng welfare check na ginawa yung officials ng embassy. At kung makikita mo doon sa report, ay ini-interview nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And somehow, nagbibigay sila ng, although nagsabi naman sila doon that anong meron sa interview? leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kanyang kalusugan. Oh. Dahil ang pinapalabas sila mga kababayan, nagsakit-sakitan lang daw si Tatay Digong para makalabas. And you see, ma'am,
malice Lord. in that? Of course, yes. I see malice in that. Number one, they never Oh. did a welfare check. Number two, Never. they did not coordinate with the defense team. They Hindi did not inform pinaalam. the defense team or the Paano kung si Trililing ang nag-welfare check? Inilason si Tatay Digong. family members who Binuli. are at that time in The Hague. And yun, makikita mo sa report, nag-a-assess sila sa kalusugan. Ma'am, but ICC said it has to have a consent of the detainee daw for them to allow any representative from the government. So we would like to assume, based on their statement, that we are already allowed it. Well, hindi ko na tinanong si Pangulong Duterte kasi ayaw ko na siya ma-stress at ma-distress sa mga nangyari. And ayaw ko na isipin niya na Hindi, mukhang bawal mga kababayan eh. Mayroon kasing limitation ang kanilang pwedeng pag-usapan. merong mali doon sa mga sinabi niya. So ayoko na i-confirm pa sa kanya kung ano yung nangyari doon. The confirmation of the reports that I got a copy of, enough na yon para sa akin na sabihin na na hindi maganda yung kanilang motibo Hindi sa pagpunta maganda doon. ang motibo. sa Dahil pagpunta unang-una, sinabi ko nga, hindi sila nagpasabi na pupunta sila doon. At nangyari lang yon noong nangyari lang itong welfare check na ito noong merong filing ng indefinite adjournment. At makikita mo sa report, nag-a-assess sila ng kalusugan. Wala po explanation sa inyo, baby, even after the fact na bumisita sila. After the fact, wala silang explanation. I believe nag-explain ang Department of Foreign Affairs, ang DFA. They said that naggumagawa talaga sila ng welfare check sa mga kababayan natin. Lokohin nyo ang neck-neck nyo, mga bangag. Nasa detention, as far as I know, nasa detention facility siyang today. Yes. Kailan niyo po siya nakausap na huli na Kailan ba siya? Friday to Friday siya sa akin eh. Friday of last week. No, Friday of last week siya. Ko siya huling ang nakakausap niya araw-araw si Kitty, si Veronica. But earlier today, Veronica messaged me telling me that she's busy today with her examinations. So can I take the call of President Duterte? So I expect him to call this afternoon around between 11 a.m. to 1 p.m. in The Hague. How was the health condition po ni Pangulo? Is he well, unwell? Kamusta po si Pangulo? We will soon know because I believe and I expect the court to litigate the submissions, the petitions of the defense. I mean, the health condition po of their father. Oo. Like ngayon, today, hindi ko pa alam. Hindi ko siya nakausap today. Ma'am, kumusta yung sa Freedom Friday? How is it? Last Friday, ano nga ba yung pinag-usapan namin? Nakalimutan ko na. Kalimutan na. Does he sound well? Does he sound okay? Hindi ko na maalala. Lately, he's been distressed about the flood control talk. Pati si Tatay Digong na I'll try to avoid that flood control. later. What is he distressed about that? Why is he distressed about that? Kasi, ang sasabihin lang naman kasi ni PRD na sinabi ko na si BBM ay hindi marunong, he's a weak leader, and he doesn't know anything at all about governance. So, Are you distressed the same way as he is about the flood control? oh yes ma'am, of course. Sinong hindi ma-stress niyan, mga kababayan, di ba? Sinabi ko na yan noon, hindi naman masama ang loob ko sa ginawa nila sa paninira sa pangalan ko eh. Masama ang loob ko dahil sa ginawa nila sa bayan. Ninakawan ang bayan. During the interim release, may country na po ba na mapupuntahan si President Duterte? Meron Sana nga Pilipinas. bansa na nagsabi na Sana Pilipinas. tatanggapin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang masabi kung saan. Pero sa Asia ba? Hindi ko masabi kung saan, ma'am, kasi Secret!
isabotahin ng mga bangag, mga kababayan. Hindi ko masabi. Sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Basura. Romualdez. Do you have any reaction? Tinipon, to that? oh. Billions of money po. Well, matagal naman Na yan. namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Tapos si bangag, mga kababayan, no, hinahayaan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Kaya hindi natin maano si Maharlika, mga kababayan. Talagang madidismiss kanyang mga sinabi dahil totoo eh. Matagal na yan yung mga kababayan, binulgar. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, ngayon grabe 46. Doon sa dati heavy lang na State isa. of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya grabe doon. Grabe nung walang kabusugan ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi gawain. Nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public. Lalong-lalo na't media, kakampi nila, mga kababayan. At noon, panahon na yon, walang magsasabi. Walang maglalakas ang loob. Nakita ko, ginawa ko, first hand kung ano yung nangyari. Ngayon, meron na. Tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Going back to Sir, last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him at the detention. Did it reach to you? No. I have to clarify that. No, that is not true. I made a mistake kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague. Noong merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko yun na yung final confirmed schedule. Hindi nakasali doon yung Friday nakaraan na schedule. Akala ko hindi nakasali yung Friday. In fact, nandoon na siya sa The Hague, yung kapatid ni dating Pangulong si Bong Duterte. Precisely for that visit, pero hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So ako ang nagkamali doon sa hindi niya pagbisita noong Friday. Grabe, yun lang yun. Yun lang. Nakikita ko yung senyas mo. Magtanong kayo tungkol kay Romualdez at kay Bangag. Para interesting. Alam mo, wala may na. mata ako dito, JC. Dito, Ikaw, JC, ha? Thank you. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.